For ignorance of the law are no excuse. Yes, tama mga kapatid. Sabi nga sa Hosea, di ba? Napahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, hindi natin pwede sabihin sa Panginoon, mga kapatid, na wala tayong kaalaman patungkol sa Kanya. So, ibig sabihin, mga kapatid, una muna natin maunawaan dapat ang lahat ng klaseng kasalanan para matulungan tayo na talikuran ito. Mahirapan tayo talikuran ito, mga kapatid, pag di natin alam eh. Tama? Kaya nga sa kay Moises, ibinigay niya yung 10 Commandments eh. Kasi hindi alam ng mga Israelites, nagkakasala na sila sa harap ng Diyos eh. Ay nung binigay ang 10 Commandments, alam na nila, nagkakasala sila. Alam na nila na sila yung makasalanan. Alam na nila. So, nung nangyari yung mga kapatid, isa-isa nang nawawala yung mga ginagawa nilang kasalanan. Pagkamat hindi naman talaga nawala yung kasalanan, pero naiiwasan na, na-lessen na. Kaya ganun na nangyari mga kapatid. So tayo ganun din mga kapatid. To forsake all sin mga kapatid, dapat mas maunawaan natin kung ano ang mga kasalanan. Dahil mga kapatid, si Satan, ang ginagawa niya tama ang mali. Kumbaga, yung mali, inaanyuan niya na tama para gawin natin. Kaya nga sabi sa scripture, mga kapatid, may daan na tila matubig. Pero sa dulo na yun ay kapahamakan. Kaya tayo mga kapatid, minsan na papahamak kasi alam natin tama. Minsan, tama ito, okay ito. Pero hindi natin alam mga kapatid, hindi na pala. So kailangan natin kailangan natin malaman kung ano munang klase ang mga kasalanan. Amen? Singit ko na lang ito mga kapatid. Are we under the Spirit or law? Sa tingin natin mga kapatid, under ba tayo ng law or the Spirit? Yes mga kapatid. Sa Galatians 5:19 sinasabi, but if we be led of the Spirit, we are not under the law. Kung pinapatubayan tayo ng Espiritu. Kung pinapatubayan tayo ng Espiritu, we are not under the law. Pero mga kapatid, marami ang mga sekta, they are under the law. Hindi ng Holy Spirit. Kaya nga tayo mga kapatid, may mga altar call dahil sa mga Holy Spirit, outpouring ng Spirit, and singit ko rin mga kapatid. Yung dispensation of grace, mga kapatid. Nasa dispensation of grace na tayo. Amen? Tama? Amen. Yung dispensation of grace, mga kapatid, nagsimula po yan doon sa outpouring ng Holy Ghost in the day of Pentecost. Amen? Amen. Ang singit ko lang yan, mga kapatid. Yan. Forsake all sin. So, sino dito, mga kapatid, na alam nating lason na iinumin natin? Wala. Ang lason itinatabi natin. Doon sa alam natin na hindi kayang abutin ng mga bata. Tama? Bakit? Ano magagawa ng kasalanan sa atin, mga kapatid? Romans 6:23, ano magagawa ng kasalanan sa atin, mga kapatid? Kamatayan. Tama? Amen. At walang may gusto ng kamatayan. Tama? Para maiwasan natin ang kamatayan, anong gagawin natin? Anong gagawin natin, mga kapatid? Forsake the sin. Kaya alam may kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya tayo nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen? Amen. So, ibig sabihin, para tayo maligtas, anong gagawin natin? Forsake the sin. Amen? At kanina, nabanggit natin kung ano mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan? Ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi naman ito sa Diyos, kasalanan ito, mga kapatid. Amen? May kaso pa ba, mga kapatid? Amen.
natin, Panginoon mga kapatid. Yung mga kapatid, forsake all sin. Lahat ng kasalanan kailangang talikuran. Huwag na natin balikan. Kasi ang dadalhin lang tayo niyan sa kamatayan. Tama? Pero anong regalo ng Diyos? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So anong gagawin natin para maligtas? Forsake all sin. Pero isa yan mga kapatid ha, isa yan. Na kailangan natin talikuran yung mga kasalanan. Kaya pag tayo nagsisisi, tatalikuran natin ang mga kasalanan natin. Di ba? Pagka yung mga mister dito, pag nagkasala sa mga misis, o sa mga misis po, sa mga nanay, pag nagkasala ang ating mga asawa, anong gusto nating mangyari? Iwasan na niya yung ginawa niya? Makulong. Ano mga kapatid? Di ba gusto natin, huwag mo nang uulitin yan ha? Last na yan ha? Last na yan. Huwag mo nang uulitin yan. Burahin mo na yung number niyan. Di ba ayaw na natin na gawin? I-block mo yan. I-block mo na yan ha? Ayaw natin mga kapatid, nagagawin pa nila yung mga kasalanan kahit sa mga bata. Di ba? Ayaw natin nagkakasala yung mga yan. O ba't yung pagmumura, huwag mong gagawin yan. Tama? Amen. Same thing sa harap lahat sa Panginoon mga kapatid. Gusto ng Panginoon, talikuran din natin yung mga kasalanan. Kung talaga tayo nagsisisi. Kung totoo talaga tayo nagsisisi. Di ba may mga bata nga, sorry na. Hindi ko na mauulit. Huwag ka na magalit. Hindi naman. Ibig sabihin mga kapatid, alam talaga ng Panginoon yung tunay na nagsisisi. Diba? Minsan nagsisisi tayo, pero tinutuloy pa rin natin, ginagawa pa rin natin yung mga alam nating mali. Pero alam nating mali, nagagawa pa rin natin. Sino minsan gano'n mga kapatid? Ako lang? Amen. Ako lang pala. Amen? Kaya kung talagang tayo nagsisisi mga kapatid, tatalikuran natin yan. Amen. Hindi na natin babalikan yan. Kasi alam nga, sinasabi na nga dyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Matindi pa sa lason yan mga kapatid. Kasi minapapanood tayo, uminom ng lason, nabuhay pa. Pero itong kasalanan mga kapatid, asin kamatayan na ito. Wala na itong second chance. Hindi na to joke. Hindi natin pwede sabihin sa Panginoon, Panginoon, pwede second chance? Pwede bumalik pa ako? Kaya kayong mayaman, di ba, mga kapatid? Sinabi niya, Panginoon, isugo mo si Lazarus doon sa mga kapatid ko. Baka mapunta rin sila dito. Ano sabi ni Abraham? Nandun ang mga prophets. Kung hindi nila papakinggan ng mga prophets, hindi rin nila papakinggan si Lazarus. Kahit nabuhay sa mga patay. Kaya minsan totoo din yung sinasabi na nasa huli ang pagsisisi mga kapatid. Kaya bago pa mahuli ang pagsisisi, iwasan na natin, i-practice na natin na iwasan yung mga pagkakamali, iwasan. Minsan, kaya, brother, grabe naman. Hindi ko man alam kung kailan dadating yung, yung kasalanan. Hindi ko alam marumpok ako eh. Marumpok ako. Mahina ako. Pero, alam po mga tatay, malalakas yan. Malakas na yan, tatay. Napapangiti lang ang tatay, oh. Naku, napatingin rin yung mga misis. Mahina ka, ha? Kaya ano may nagtanong mga kapatid, di ba? Kapag nakakita pa tayo ng isang babae, tapos tinignan natin, unang tingin, ano yun? Mistake agad. Mistake agad. Kasi kung nakatingin ka doon, tapos bigla naman lumabas doon, di mo naman sinasadya. Accidental lang. Kaya lilingon tayo. Pero,
kapag gumano na, Sige. yan na. Masala. Positive na yan. Di ba, minsan, ang kasalanan mga kapatid, kukunin at kukunin niya ng attention natin. Bakit? Kasi nasa pananampalataya tayo. Amen. Kahit sabihin natin mga kapatid, na hindi natin papansin niya, pasikat yan. Kukunin niya ng attention natin. Di ba? May mga napapanood tayo ng mga kalokohan na ginagawa na lang, yung mga alam nating hindi na dapat gawin, pero ginagawa na lang kalokohan. Tama mga kapatid? Kaya kung tayo nagsisisi mga kapatid, huwag po natin sabihin, huwag po natin basta na lang isipin, gawin po natin. Kaya sinasabi, action is better than words. Huwag po natin basta isipin lang. Kaya nga si Judas mga kapatid ay hindi naaligtas. Kasi inisip niya lang. Yung kanyang pagsisisi, nasa isip niya lang. Pero si Peter, hindi lang nasa isip niya. Ginawa talaga niya. Ano nangyari? Naligtas siya. Pinatawad siya. Tama? Kaya tayo po mga kapatid, kung alam natin mali na, i-practice na natin yung sarili natin. Kasi napakahirap mga kapatid, kung ipapractice natin yung sarili natin na hindi natin kayang talikuran ito, hindi natin kayang talikuran ito, habang bubuhay mga kapatid, hindi na talaga natin makakaya. Kasi pinapractice na natin na hindi natin kaya. Kaya nga sabi ng Panginoon, we can do all things through Christ. Amen. Kung sa sarili natin, hindi talaga natin kaya, ay may banal na espiritu mga kapatid, para tayo itulungan. Amen? Amen mga kapatid? Amen. Kaya wag po natin palagi sabihin na mahina tayo. Hindi po tayo mahina. Si Satan lang ang nagsasabi na mahina tayo. Wag po tayong basta makikinig. Dahil ang mga kasalanan, mga kapatid, naandyan lang niya sa paligid natin. Tama? Wag po natin hayaan mga kapatid. Yan kasalanan na yan ay mananatiling parte ng buhay natin bilang Kristiyano. I-practice natin mga kapatid, kaya kasabi mga kapatid, put your affection on things above, not on earthly things. Kasi nandito tayo sa mundo mga kapatid, na punong-puno na ng kasalanan. So huwag na tayo makibagay. Sa Romans 12:2, sinasabi na, huwag tayong magsiayon sa mundong ito. 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Kung sino mang umiibig sa mundo, o anumang bagay na nasa mundo, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Bakit mga kapatid? Kasi nasa dito sa mundo, susunod na verse doon, nandito sa mundo yung lust of the flesh, pride of the lust of the eyes, pride of life, and ano pa mga kapatid yung isa? Lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes. Yung mga kapatid. Ibig sabihin, naandito lahat ng tukso. Kaya pala nabuo yung tukso, layuan mo ako. Kaya mga kapatid, ipakita natin sa Diyos na talaga tayo nagsisisi. Kaya nga sabi dito sa lesson natin mga kapatid, dito sa lesson na rin to, sabi, ang tunay na pagsisisi ay panghabang buhay na paglilingkod sa Diyos. Kung tayo naglilingkod sa Diyos, pinapakita talaga natin tayo nagsisisi. Pero kung hindi natin matakasan yung mga ginagawa natin mga kapatid, mahihirapan po talaga tayo na ipakita sa Panginoon yung mga bagay na karapat dapat ipakita sa Panginoon. Amen? Handa tayo magsisi? Amen. Handa tayo talikuran ng kasalanan? Amen. Amen. Alam ng Diyos yan mga kapatid. Amen? Sabi dito mga kapatid, kapag nahihirapan tayo talikuran ng anumang sinful habit natin, maaaring hindi pa tayo nakakaramdam ng sapat na pagkamuhi sa kasalanan. Sino yung nakakaramdam ng mga kapatid dito na minsan lang naman to. Okay lang to. Hihingi naman ako ng tawad sa Sunday. Hihingi naman tawad sa Sunday. Maliit na diferensya lang to. Pag-pray ko na lang. Mga kapatid, sin is a sin. Wala nang mababago dun.
Kasalanan ay kasalanan. Hindi natin pwede sabihin maliit lang to o malaki to. Kasalanan is kasalanan pa rin mga kapatid. Amen? Amen. Kaya sinasabi mga kapatid sa Romans 6:15-16 sabi, ngayon dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? So sabi dito, aba, hindi. Isin dito mga kapatid. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? So ibig sabihin, kung ano yung sinusunod natin, kung ano yung ginagawa natin sa pang-araw-araw natin mga kapatid, ay alipin tayo nun. Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. At ang dulot nito ay kamatayan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, yung sinabi natin, what is sin? At sinasabi dito, ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Tama? Nabanggit natin yon. Kaya mga kapatid, i-observe natin ang sarili natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Nasa pananampalataya ba itong ginagawa ko? Nasa pananampalataya ba ito? Kaya nga sabi dito mga kapatid, kung ano yung ginagawa natin, alipin tayo nun. Kung nagkakasala tayo, alipin pa rin tayo ng kasalanan. Kasi yun ang ginagawa, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? For where your treasure is, there your heart also. Kung nasa na yung kayamanan, nandun din ang iyong puso. So ano yung kayamanan natin ngayon? Ano yung nasa pinakapuso natin mga kapatid? Paano natin masasabi na talagang natatalikuran natin ang kasalanan? Panginoon na nakakaalam niya mga kapatid. Sabi pa dito mga kapatid, pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos. At ang dulot nito ay katuwiran. What? The gift of God is eternal life, mga kapatid. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at dulot nito ay katuwiran. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sumusunod tayo sa Diyos, alipin tayo ng Diyos. Hindi na tayo under ng law. Pero kung ginagawa natin, mga kapatid, ay hindi naman sa pananampalataya, alipin pa rin tayo ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi natin nalalaman, wala sa isip natin, wala tayong idea na a-under na pala tayo ng kasalanan. Marami tao mga kapatid ng ganyan. Kasi nadidisip sila. Amen. Tama po. Nadidisip sila mga kapatid. Kasi nga, ginagawa ni Satan, inaano niya na ng tama ang mali. At yan ang maraming nangyayari ngayon sa mundo natin. So, ito, tama. Gawin mo lang to. Ngayon tayo naman, sumusunod tayo. Kasi ang alam natin, tama. Kaya nga sinasabi mga kapatid sa nakarang members natin, siyasatin natin ang sarili natin. Palagi mga kapatid, palagi natin siyasatin. Kung tayo nasa pananampalataya pa. Sinasabi din nilo, masdan natin ang ang liinaw na nasa atin, baka kadiliman na. Minsan, nagpe-pray pa ako eh. Nagbabasa pa ako ng Word of God. Nagpe-praise pa ako. Kaya nasa liwanag ako. Pero iba naman yung pinikilos natin. Kabaliktaran mga kapatid. Kaya paano natin masasabi na we forsake sin? Kaya nga sabi sa bunga talaga makikita yan mga kapatid. Kaya kung tunay tayo nagsisisi mga kapatid, nakikita yung pagkauwi natin sa kasalanan. Hindi natin yung binibigyan ng daan. Hindi natin yung binibigyan ng oras. Pinapalipas natin yan kasi kasalanan yan. Amen? Kaya ipakita po natin sa Panginoon kung tayo man ay Panginoon, parang hindi ko na kinakaya, tulungan mo ako, Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Ipag-pray natin sa Panginoon mga kapatid na tulungan niya tayo. Tutulungan niya tayo. Amen? Amen. Palakpakan natin Panginoon mga kapatid. Proverbs 28:13 mga kapatid, sinasabi dito, he that covereth his sins shall not prosper,
O, siya nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Yan. Minsan, hindi talaga natin nalalaman, pinagtatakpan pa natin ng mali. Hindi natin nalalaman, pinagtatanggol na rin pala natin ng mali. Kasi ang isip natin, nasa tama tayo. Pero paano natin malalaman na nasa tama tayo, mga kapatid, kung madalas hindi naman natin nasisiyasat yung ginagawa natin kung nasa Panginoon tayo. Kaya nga sinabi mga kapatid sa Romans, na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya mga kapatid, tingnan muna natin kung ito ba ay nararapat o hindi. Huwag natin ipagtanggol yung kasalanan. Di ba, may mga bata kasi, mga bata, nakalimutan kung saan, kung saan bansa. Estudyante, nilagay sa washing. Napalitan niyo yung mga kapatid. Estudyante, nilagay sa washing. Ewan ko kung dinadryer nila yun o ano. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, yung gumawa nun, anak pala ng mayayaman. At ang nangyayari mga kapatid, tumatagal ang hustisya at hindi nakakamit ang hustisya. Bakit? Dahil anak sila ng mayayaman. Anong problema mga kapatid? Alam ng mayayaman na mali ang ginawa ng kanilang anak, and yet pinagtatakpan nila. Yun ang mahirap mga kapatid. Bakit nila pinagtatakpan? For the sake of love sa kanilang mga anak. Kaya mahirap din mga kapatid kapag masyado tayong mapagmahal. Hindi natin naaabuso na mga kapatid. Pero yung ilagay yung estudyante doon sa washing. Tapos hindi ka makakuha ng hustisya. Pinagtatakpan ng kasalanan eh. Kasi gusto nila, ang iniisip nila, ako na niya mapagpatawad ng Panginoon. Yes, mapagpatawad ng Panginoon. Totoo naman yun. Patatawarin pa ako ng Panginoon. Yes, totoo naman. Kaya lang, ang nangyayari, pinapractice natin na takpan ng pagkakamali. At hindi yung galing sa Diyos. Mga kapatid. Amen? Kaya tayo, huwag po natin i-practice lagi mga kapatid. Kung alam natin yung mga anak natin, nasa pamilya natin, mali talaga. Pero gawin natin nasa maayos. Kausapin natin ng maayos na pamamaraan. Kaya nga sabi dito ingatan natin yung relasyon natin sa pamamagitan ng pagmamahal. Yan. Amen? Kaya kung mahal talaga natin ang kapwa natin, hindi natin sila kukusinti sa mga mali nilang gawa. Kahit tayo, hindi naman tayo pinukusinti ng Diyos sa mga mali nating gawa eh. Kung mahal talaga tayo ng Diyos, sinasabi niya, kinakastigo din naman niya tayo para matuto tayo. Amen? Kaya wag po natin mga kapatid na pa-practice, lalo sa mga batang maliliit pa lang, palakihin natin sa kanila na kapag mali-mali. Amen? Psalms 97, mga kapatid, sinasabi, "Ye that love the Lord, kayong nagsisiibig sa Panginoon, hate evil." Kumbaga kahumian. Ano ba? Kamuhian. So, hate evil. Hirap na ang Tagalog. Kamuhian. Hate. Hate na lang ako. Hate evil. Sabi niya dito mga kapatid, kanyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kanyang mga banal. Iniingatan niya yung kaluluwa ng mga banal. Sino yung gustong ingatan ng Diyos dito? Amen! Taas natin ang kami mga kapatid. Gusto natin ingatan ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Amen! Pero sabi dito yung mga banal. Lahat tayo mga kapatid nagsisikap tayo. Na dumating tayo sa puntong yun. Na iniingatan tayo ng Diyos.
iniingatan ng Diyos ang kaluluwa ng mga banal. Amen? At sinabi pa niya, kanyang inililigtas sila sa kamay ng masama. Pero anong nangyayari? Pero paano tayo ililigtas ng Panginoon kung tayo mismo lumalapit sa masama? Diba minsan, nasa masama tayong ginagawa natin, Panginoon, niligtas mo ako, niligtas na tayo ng Panginoon. Hindi, pag nilayo tayo ng Panginoon doon sa kasamaan, doon sa hindi maganda, lalapit na naman tayo doon. Babalik na naman tayo. Makulit tayo mga kapatid. Tama? May mga kapatid. Kaya mahirap din minsan mga kapatid. Kaya minsan pinapaitulutan na lang ng Panginoon na maghirap tayo. Pinapaitulutan ng Panginoon yung mga problema. Para malaman natin, maranasan natin kung ano yung dudulot ng mga kasamaan ng problema. May mga kapatid. Sino yung gustong iligtas ng Panginoon dito mga kapatid? Amen. Pero iwasan din naman natin mga kapatid. Iwasan natin. Huwag tayo lumapit sa masama, umiwas tayo. Kasi ang masama, hindi yan iiwas sa atin. Kung alam naman natin nasa unahan natin, umiwas tayo. Hindi yan iiwas. Di ba yung mga lubak, iniiwasan natin yan? Kung isipin natin yung masama, yung mga kasalanan, yung mga lubak yan, iwasan natin mga kapatid. Di ba pag alam natin may nakaharang na sasakyan dyan sa unahan natin, pepreno tayo? Hindi naman natin i-straighten yung sasakyan. Preno tayo mga kapatid. Kung alam natin hindi na maganda sa harap ng Diyos, preno tayo. Hindi ba samang humakbang patalikod mga kapatid? Layo tayo. Kasi alam natin masama na yan, alam natin mali sa Diyos yan. Hakbang tayo palayo mga kapatid, iwasan natin. Huwag tayong papasok doon sa alam natin ikapapahamak natin. Minsan tayong gumagawa ng ipapahamak natin mga kapatid, and then hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Tama. Kaya mga kapatid, kamuhian natin ang kasalanan. We are the temple of God. Sino naniniwala mga kapatid? Amen. We are the church. Amen. Ang church nililinis natin. Sino yung gusto malinis ang church? Parang kakunti lang. Sino yung gustong malinis ang church? Amen. Talaga. Kunti lang naglilinis. Pinagpipray nila yung naglilinis. Pinagpipray nila. Panginoon, ipuin mo siya maglinis ng church. At least, pinagpipray nila. Pinagpipray nila. We are the temple, mga kapag templo, mga kapatid. Ano yung unang-unang makakaan natin? May isip natin. Pag templo. Malaki. Malaki, ano pa? Maganda. Malinis. Malinis siya mga kapatid. Yung bahay ng hari doon sa Abu Dhabi, mga kapatid, malaki yun. As in malaki, malinis. How much more mga kapatid, that we are the temple of God. Na hindi dapat tayo mabahiran ng anumang kasalanan. Hindi dapat yung kasalanan manatili sa atin. Kasi ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, hindi yan tumatahan o tumitira sa isang marumi. Amen? Kaya mga kapatid, ipakita natin sa Diyos na talaga tayo kinikilala natin siya na bilang Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa hindi magagandang gawain. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And last mga kapatid, 4, prepare for water baptism. Sino na yung nabaptize dito mga kapatid? Amen. Yan. Sino po nakakalam ng plan of salvation? Yan, ano yun? Yung number 1 ang galing dito, yung number 2 nandoon, yung number 3 dito. At least nasa isang kwarto lang tayo. Alam pa rin natin.
Yun, madalas na po napabanggit dito yung plan of salvation. So, faith, repentance, water baptism, Holy Ghost baptism, and then, living with the holiness, living with the righteousness, and continue mga kapatid. Tama? Amen. Pero sino dito mga kapatid yung hindi pa nabautismohan ay nagawa na ang mga bagay na yun? Di ba nung hindi pa tayo nababautismo mga kapatid? Tanong mo na mga kapatid. Ramdam ba natin sa sarili natin nung nabautismohan tayo may pagbabago? Ramdam natin. Nung tayo nabautismohan, may pagbabago. Ano yung pagbabago mga kapatid? Na naramdaman natin? Excited magsimba. Mga kapatid, nung ako po ay nagpabaptize sa UAE mga kapatid, iniisip ko makakaramdam ako ng pagbabago. Kasi yung pag-ahon mo doon sa tubig, may pagbabago agad. Yun ang iniisip ko eh. So, ang ginagawa ko, sabi ko, excited ako eh. Kasi may pagbabago eh. Noong binaptize ako, pag-ahon ko, tumingin ako sa... Wala nang bago. Ganito pa rin naman yung mukha. Ganito pa rin naman yung tsura. Wala man na bago. Wala. Wala man. Mga kapatid, yung water baptism, hindi na niya mababago ang ating itsura. Huwag natin isipin na kapag tayo nagpapautismo, magiging artista tayo. Huwag natin isipin na nagpapautismo tayo, gaganda ang ating mga kutis. Kung ano yan, ganyan na yan. Ang gamot dyan, acceptance. Pero yung pagbabago pala na sinasabi, ay hindi panlabas. Panloob. Amen? Kaya nga sinasabi, kung tunay tayong tinalagpuran ng ating mga kasalanan, tatanggapin natin yung water baptism because of cleansing. Sino dito yung naramdaman na talagang tayo nilinis na ng Diyos? Kung isa pa lang, damihan natin. Amen. Hallelujah. Di ba minsan nakakaramdam na tayo na parang naiisip na nating magbasa ng Bible. Tama? May nakakaisip nun. Noong nabautismohan tayo, parang na-miss na nating magsimba. Parang gusto ko na yung ginagawa doon sa church. Yung nagpupuri. Yan ang gawain doon sa water baptism mga kapatid. Hindi po yan sa panlabas na anyo natin. Binabago tayo panloob. Nililinis tayo mga kapatid. Amen? Parang hindi ko sabi. Parang nagbubi ko naman. Parang hindi man ako nalinis. Hindi man. Pagka ginanong ko naman, may putik naman. Internal po mga kapatid. Amen? Sabi, in early church mga kapatid, ang water baptism ay ginagawa matapos na magsisi ang mga tao. At yun ang nangyari sa Acts mga kapatid. Tama? Maraming records sa Book of Acts mga kapatid ang nabautisman na sila'y nagsisi. Ganon din tayo mga kapatid. Sino dito yung hindi nagsisi tapos binautisman? Ayaw akong magsisi, bautisman mo ako. I remember mga kapatid, may kaibigan ako sa UAE. Indiano siya. Sabi ko sa kanya, nabautismohan ka na ba? Sabi niya, oo. Saka nabautismohan? Doon sa lugar na sa Abu Dhabi. Sabi ko, sino nabautismo sa'yo? Sabi niya, basta, nakalimutan ko na. So paano ka nabautismohan? Sabi niya, 3 beses akong binautismohan. Sabi ko, gulat ako. 3 beses? Ako, 1 beses lang. Sabi, paano 3 beses ka binautismohan? Di ko din alam. Lahat na nangyari sa kanya, di niya alam. 3 beses siya bautismohan, di niya alam. At sa paano para siya binautismohan, hindi niya rin alam. Sabi, ang hirap naman ng kaligtasan mo, hindi mo alam.
Lagi ko nakikita yun eh. Umakatid yun kasi may pagkain eh. Kaya mga kapatid, mahirap kapag tayo hindi nagsisi tapos babautismuhan tayo, hindi po pwede mga kapatid. Kaya palagi nating front yung acts. Ano sinasabi sa Acts 2:13 mga kapatid? Amen. Atin po tayo na Sabado mga kapatid. Practice natin yan. Tama? Pwede ma-practice yun, no? Yung sabay-sabay tayo. Iba-iba kasing Bible verse. Iba-iba nung Version Bible naman. verse. Pwede. Kumbaga, wala sa So, repent and be baptized. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for remission. And ye Yes, shall amen. receive the gift of the Holy Spirit. Sa water baptism, mga kapatid, inililibig ang dati nating pagkatao. Ibig sabihin, hindi yung mukha natin, hindi yung katawan natin, yung dati nating pagkatao, pamumuhay natin. Ibig sabihin, yung mga nagagawa nating kasalanan, yung mga nagagawa nating hindi kaya-aya sa Diyos, naandun na yun sa ilalim. Hindi na natin pwedeng balikan. Kasi nga, inilibing na. Hindi na natin pwedeng huhukayin yan kasi inilibing na. Hindi natin pwedeng sabihin na gusto ko pa yan, inilibing na mga kapatid. Pag inilibing na, wala na yan, naandyan na yan. Huwag nang hukayin, huwag nang balikan. Kaya nga sinasabi mga kapatid, kung mamatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Amen? 2 Corinthians 5:17 mga kapatid, therefore, if any man be in Christ, he is new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mga bago na tayo mga kapatid. Huwag lang tayong titingin sa mukha. Kasi pag tumingin tayo sa mukha, parang luma naman. Mga bago na tayo mga kapatid. Naandyan na yung banal na Espiritu. Ginagawa na tayo bago muli sa harapan ng Diyos. Kung paano nalikha ng Diyos si Adam mga kapatid, yun din tayo mga kapatid. Become new, bago na mga kapatid. Kaya yung pamumuhay natin, wala na yun. Bago na ang pamumuhay natin ngayon, nasa pananampalataya na tayo mga kapatid. Huwag na natin gawin yung mga hindi sa pananampalataya. Amen! Repentance is the preparation and cleansing of our vessel so that we can be filled with the holy presence of God. So sa Bible, mga kapatid, alam naman natin sa Book of Acts, meron talaga dyan may mga pagkakataon na filled muna sila ng Holy Spirit. Amen? Tama? And then, pagkatapos nilang ma-filled ng Holy Spirit, and then saka sila na-bautismuhan. Pero sa ngayon, mga kapatid, sa nakikita natin ngayon sa mga early church, ngayon sa mga modern church, pinabautismuhan muna. And then, saka nagkakaroon ng Holy Ghost. Holy Spirit. Amen? Kasi kailangan tayong ihanda. Kailangan muna tayong malinis sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos. Kailangan tayong ma-renew yung ating isip, ma-renew yung ating puso, ma-renew yung ating pag-iisip patungkol sa Diyos, mga kapatid, hindi sa kasalanan. At pag tayo nalinis na mga kapatid, and then the Holy Spirit, pipil na tayo niyan. At yung pag meron na tayong Holy Spirit, tuloy-tuloy niyan, tutulungan na tayo niya mabago ng gusto, mga kapatid. Kaya mas maganda, mga kapatid, na isin natin ang banal na Espiritu. Naisin natin na mga kapatid na tayo magkaroon ng banal na Espiritu, filled with the Holy Ghost. Kasi kilala tayo, UPC, kilala bilang apostolic, filled with the Holy Ghost. Amen? Amen. Amen mga kapatid? Amen. Naisin natin mga kapatid. Ako mga kapatid, may 2 minutes pa ako mga kapatid. Tama? 2 minutes. 2 minutes mga kapatid. Ang bilis naman, 59 agad. Ang bilis. 1 minute mga kapatid. Nung hindi pa ako nakaka-receive ng, naka-receive na ako ng banal na Espiritu, pero hindi pa ako nag-i-speaking in tongues. Kasi doon sabi mga kapatid, talagang tutulungan ka talaga na mag-speaking. So, pinag-paperin nila mga kapatid. So, nag-i-speaking sila halos
Lahat sila nag-i-speaking eh. Tapos ako, nag-aayos lang ng putik-putik lang, ikot-ikot lang. Tapos nararamdaman ko siya, ang saya naman nito, nag-i-speaking in tongues sila. Ang saya, nag-i-speaking in tongues. Sila, masaya sila kasi nararamdaman nila yung banal na presensya ng Panginoon through speaking. Eh paano, sabi ko, paano ako? Gusto ko rin maramdaman yung nararamdaman nila. And then doon na mga kapatid, talagang sinig ko at tinulungan ako ng mga kapatiran na mag-speaking in tongues. Amen? Kaya isip din natin mga kapatid na mag-speaking in tongues tayo. At kung wala pa tayong banal na espiritu, isip din natin ang banal na espiritu. Amen? Amen. Praise the Lord mga kapatid. Tayo po tayo mga kapatid, at dyan po nagtatapos.